Daniel chapter 2 na po tayo. Daniel chapter 2, at ang title ng atin pong pag-aaralan ay may pamagat po na The God Who Reveals Mysteries. The God Who Reveals Mysteries. Paki-live comment po. The God Who Reveals Mysteries. Yes po, pwede kayong makinig po habang may ginagawa po kayo. Yung iba dito nagwo-work, may trabaho, it's okay. No? Pero kung mas maganda po kung matututukan nyo siya, kasabay tayo nagbabasa ng Bible, nag-highlight at nagsusulat po kayo. The God Who Reveals Mysteries. Sa buhay po natin, maraming mga confusion. Maraming pagkakataon na maguguluhan ka. May mga pagkakataon po na iisipin mo, tama ba itong ginawa kong desisyon? And when the world is confused, God's wisdom brings clarity. Kapag magulo na ang mundo, di ba may kantang ganyan? Kapag magulo na ang mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Sa ating buhay, sa buhay na puno ng kaguluhan, ang Diyos ang magbibigay ng kapayapaan. Ang Diyos ang magbibigay ng kaliwanagan, and God will give us the wisdom and understanding that we need. Hindi ko alam kung ilan sa inyo ang nangangailangan ng encouragement na ito, pero nakikita niya na ikaw yung tao na yon na gulong-gulo. Ikaw yung tao na yon na hindi mo alam ang gusto mong mangyari sa buhay mo. Hindi mo alam ang iyong patutunguhan. And tonight, God wants to answer your questions in life. God wants to encounter you. God wants to bring clarity in your mind. Amen po ba? Gustong linawin ng Diyos ang iyong isipan. So in Daniel chapter 2, just an overview, King Nebuchadnezzar of Babylon had a troubling dream. Litong-lito po ako kanina actually. And this is for you, Pam. This is for all of us. Si King Nebuchadnezzar ng Babylon ay meron po siyang troubling dream. At wala pong sino man ang kayang makapag-interpret nito. The wisest men of his kingdom, kasama na dito yung mga magicians, astrologers, and enchanters, they all failed to tell him what he dreamed and what he want. At kung ano po yung ibig sabihin noon, what it meant. At dahil sa galit, dito pong si King Nebuchadnezzar, the king ordered all the wise men to be executed. God bless, Melbourne. God bless, God bless. Advance happy birthday. Imagine niyo, pinapatay ni King Nebuchadnezzar, siguro dahil sa frustration niya, pinapatay niya itong mga wise men na ito. In Daniel chapter 2. But Daniel, filled with faith, did not panic. Tingnan niyo po yan ha. Si Daniel, filled with faith, did not panic. Alam niyo nakita ko dito? Kapag puno ka ng pananampalataya, hindi ka basta-basta masasway. Hindi ka basta-basta, hindi guguho yung pag-asa at pananampalataya mo. Hindi ka agad-agad mangangamba at mag-aalala. So Daniel, nakita niya yung mga wise men pinapatay, yung mga magicians, astrologers, and enchanters kasi hindi nila ma-interpret ang panaginip ni King Nebuchadnezzar. But again, Daniel, filled with hope and faith, did not panic. He gathered his friends, si Hananiah, si Mishael, at si Azariah, si Shadrach, Meshach, at Abednego. And anong ginawa nila? They prayed earnestly, asking God for mercy and revelation. And that night, God revealed the mystery to Daniel in a vision. Si Daniel po, filled with faith,
Hindi siya nagpanik. Anong ginawa niya? Kasama ng kanyang mga kaibigan, they prayed earnestly. Grabe, marubdob na panalangin. And they are asking the Lord for mercy and revelation. Panginoon, kahabagan mo po kami, ipaunawa mo sa amin, bigyan mo po kami ng kapahayagan. And praise the Lord. God heard their prayer, and God revealed the mystery to Daniel in a vision. Anong mga problema ngayon ng buhay mo na gulong-gulo ka? Meron ka bang pagkakataon at sitwasyon na nagpapanik ka na ngayon? Anong kailangan mong gawin? Magpapuno ka ng pananampalataya sa Diyos. Tinawag ni Daniel ang kanyang mga kaibigan. Mga kapatid, sino yung tinatawag nyo kapag punong-puno kayo ng kaguluhan? Siyempre sa Panginoon. At alam ni Daniel na makakatulong ang mga kaibigan na ito. Alam niyo po, hindi masamang humingi ng tulong. Hindi masamang magsabi na, Pastor, pwede po ba akong pa-pray? It's not a sign of weakness. It's never a sign of weakness. Pwede kang lumapit sa mga tao at magsabi ka, pwede niyo po ba akong ipanalangin? I believe and I can sense in my spirit that some of you have these baggages in your life. You have a weight in your heart na bigat ka na. At wala ka mapagsabihan, wala ka mapaglabasan ng sama ng loob, wala ka mapaglabasan ng hinanakit mo. You have the Lord tonight. Pwede mong ibuhos sa Diyos. Nandito rin ako, nandito ang community. Kanina may katawagan ako, sabi niya, Pastor, mamamatay na yung 50-50 na yung tatay ko. And then I prayed. Tawag, and then pray. May nagpa-pray din kanina. Actually, ilan yung kinausap ko kanina over the phone. Ang dami nagpapa-pray. And then I prayed for them. And praise the Lord, God is moving. God is moving. Pinapakalma ng Diyos ang ating mga puso. Pinapayapa niya ang ating mga magulong kaisipan. At gaya po ng ginawa ni Daniel, he just asked the Lord, Lord, I'm asking for your mercy and for your revelation. Why don't you ask God? Why don't you ask the Lord for mercy and revelation tonight? Kung may mga bagay kang hindi maintindihan, bakit hindi mo itanong sa Diyos, Panginoon, ipakita mo po sa akin. AJ Bautista, God bless you. If you surrender everything to God, let God be God. You don't need to control all things. Hindi mo kayang kontrolin ng bawat sitwasyon. Pero nandyan ang Panginoon pa rin. At alam nyo, after nun, nung ni-reveal ni Lord kay Daniel through a vision, Daniel gave glory to God. Daniel gave glory to God. At dineklara niya po sa Daniel chapter 2 verse 20. Daniel chapter 2 verse 20. Sabi niya, Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. Alam nyo, napaka-submissive, napaka-humble, napaka-dependent ni Prophet Daniel sa Panginoon. Kung tutuusin, pwede niyang ipagmayabang yun eh. Pwede niyang sabihin na, ako to ha, ako lang to. Ako yung naka-interpret. Sa akin binigay ni Lord yung vision, pero hindi niya sinabi yon. Binigay niya sa Panginoon ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. Alam mo kung bakit matagumpay ka ngayon? Dahil sa biyaya ni Lord. And if you will fail to acknowledge Him, pwede niyang bawiin ang lahat ng yan. Pwede niyang kunin ang lahat ng yan. Acknowledge the Lord. He is the source of everything.
Praise be to the name of God. Give all the glory to the Lord. Lahat kung bakit ganyan yung buhay mo, kung bakit ka matagumpay, dahil sa Diyos. Praise be to the name of God. And Daniel understands. Nauunawaan ni Daniel yon na kung bakit sa kanya pinakita yung vision, hindi dahil sa kanya yon. In-acknowledge ni Daniel ang Panginoong Diyos. Praise be to the name of God. Wisdom and power are His. And then Daniel stood before the king and humbly said that no human wisdom could reveal such mysteries, but there is a God in heaven who reveals mysteries. Walang kahit na sino mang tao ang merong ganong kakayanan at karunungan. Tanging ang Panginoon lamang sa langit ang kayang magbigay sa atin ng kapahayagan ng mga misteryong ito. And the dream revealed a statue made of different materials, symbolizing world empires that would rise and fall, yet the kingdom of God, represented by a rock not cut by human heads, would stand forever. Tanging ang kaharian ng Diyos ang mananatili. Hindi ito basta-basta guguho. It will never collapse. It will never fall. Kaya mga kapatid, lahat ng mga taong nagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. Sapagkat ikaw ay nakatungtong sa tama at matibay na pundasyon. Makakaasa ka. Amen? Makakaasa ka. God is our strong tower. He is our fortress, our refuge, our help, a very present help in times of need. Amen. So, 3 powerful lessons for tonight's devotion. 3 powerful lessons. Paki-live comment po. Number 1. The first point, God alone holds the answers. God alone holds the answers. Praise God. God alone holds the answers. There is a God in heaven who reveals mysteries, sabi ni Daniel. God is never uncertain. Walang ang Diyos, palaging tiyak, palaging tapat ang kanyang mga pangako. It is never uncertain. Ang human wisdom po natin, it has limits. But divine wisdom sees the end from the beginning. Nakikita na ng Diyos ang simula at wakas ng ating mga buhay. Bakit ka magtitiwala sa sinasabi ng mga tao? Ang nakikita natin yung present lang eh. Ang nakikita natin yung ngayon lang. Pero ang paningin ng Diyos, ang simula at wakas. He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Daniel didn't rely on human intellect. He relied on divine revelation. Hindi siya nagtiwala kasi limited lang ang kaisipan natin eh. At may mga instances na nagkakamali tayo. Alam niyo po mga kapatid, usong-uso sa atin pong social media, sa world of internet, ang cancel culture. Kapag nagkamali ka ng isang beses, cancel ka na. Hindi ka na susuportahan, i-unfollow ka na. Unpopular ka na. Si Daniel po, he didn't rely on human intellect. Nagtiwala siya doon sa divine revelation ng Panginoon.
And he acknowledged that. He acknowledged it. Sabi niya, there is a God in heaven who reveals mysteries. Tanging ang Panginoon lang ang nagbigay at nagpakita ng misteryong ito. It is above human comprehension. You know what? At the end of the day, human wisdom will fail us. Mabibigo tayo. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka kadaming alam, kahit mayaman ka, we will all fail. Pero si Lord hindi. Ang Panginoon hindi siya mabibigo sa ating buhay. So when you don't understand what is happening, trust the one. Trust the one who understands everything. Again, when you don't understand what's happening, trust the one who understands everything. Is it amen? Amen po ba yan? Is that an amen? Kapag hindi mo na naiintindihan yung mga nangyayari, magtitiwala ka sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. When you don't understand what's happening, trust the one who understands everything. Trust the one who understands everything. Sino bang may-ari ng ating buhay? Hindi po ba ang Diyos? So don't let fear drive you. Let faith lead you. Let faith lead you. When life's problems seem unsolvable, go to God in prayer before you go to people. Ang pinapaunawa lang sa atin ng Diyos dito, bago ka lumapit kung kani-kanino, una kang lumapit sa Diyos. Una kang dumulog sa Panginoon. Gusto ni Lord yon. Sa Diyos muna. Ipagkatiwala mo sa Kanya lahat. Ibigay mo sa Kanya ang lahat. Kasi nga hindi mo naiintindihan eh. Kapag hindi mo ba naiintindihan, magdedesisyon ka pa rin. Kapag hindi mo ba naiintindihan, lalarga ka pa rin. Diba sa lahat po ng mga bumabiyahe dito, kailangan meron tayong mapa, kailangan meron tayong map, Waze, Google Maps, or what? Para makarating tayo dun sa patutunguhan natin. Ganun din po mga kapatid. Let us consult the Lord in whatever decision we will take, we will do. Let's consult the Lord. Tama ba to, Panginoon, itong gagawin kong ito? Kaya nga po, di ba, itong ginawa natin dito sa Cebu, hindi naman to gusto lang natin eh. Kaloob ng Diyos. Kaya po, ang ganda ng nangyari eh, napaka-smooth. Nakakilala tayo ng mga missionary, nakakilala tayo ng mga vloggers. Sana mapanood nila tayo. Yan, at nakakatuwa kasi po, nagkaroon tayo ng pagkakataon na may panalangin sila, yung billionaire gang, sila Sir Von, tsaka sila Ma'am Carlene. God is so good. Nabigyan tayo ng pagkakataon na maipanalangin sila sa airport. Diba? Praise God. Sa ganong klaseng mga opportunities. God is so good po. God is so faithful. Hindi natin maunawaan lahat ng mga bagay, pero susunod tayo sa Diyos. God moves in many ways. Ang galing po talaga ng Lord. Amen. Amen. So, yeah, that's the first. God alone holds the answers. Siya lang ang nakakaalam. Magtiwala ka, mga kapatid. Siya nakakaalam ng buhay mo. Siya nakakaalam kung anong makakabuti para sa'yo. Sleepers Avenue, sino yun?
Kuya Har. Hello. God is everything. Yes, Lord. Alright. So, I hope na kahit papaano po ay nagkaroon tayo ng ng assurance tonight na ipagkatiwala na lahat ng mga bagay na pinagkakatiwala natin kay Lord ay hindi po yan mawawalan ng saysay. Okay? Walang bayad magtiwala pero may sukle. Tama. Amen. Amen. And the second point, number 2, live comment. Prayer unlocks divine revelation. Prayer unlocks divine revelation. Pwede po ba nating i-share? Sige po, patuloy nating i-share at repost ang live po na ito, and don't forget to tap your screen while you are listening. Prayer unlocks divine revelation. So, Daniel chapter 2 verse 19, sabi dito, during the night, the mystery was revealed to Daniel in a vision. So again, Daniel didn't panic or complain, but he prayed. He prayed. While others were fearful, Daniel was faithful. Kung ang mga nasa paligid mo ay natatakot na, puno ng pangamba, puno ng pagkabalisa, ikaw ay maging tapat sa Diyos. While they were all fearful, Daniel remained faithful to God. Be faithful until the end. Revelation always comes to those who seek God with humility. Yung mga taong nagpapakumbaba sa Diyos. Yung mga tao na nakadepende sa Panginoon. Panginoon, saan mo ba ako dadalhin? Amen? Where God guides, He provides. Hindi ko nga alam kung saan tayo dadalhin pa ni Lord eh. But I am so excited. Sobrang excited ako. Sa lahat. Simula pa lang po ito. Itong Cebu mission trip natin, it's our first time to do this. Wala tong parang nagpunta kami dito. Wala naman eh. Parang ba? Itong nangyari dito sa Cebu na kung paano kumilos si Lord, kung paano nagbigay ng mga divine connection, everything amazing. Biglaan lang to. May nagsabi lang sa akin, Pastor, ikaw na po magdala ng na-raise natin ng mga funds sa Cebu. Sabi niya, sige, ako na po magbubuk sa inyo. Libre. Hindi to itong ticket natin sa Cebu. Hindi to galing sa pondo na nalikom natin. Iba, di ba? Pag kumilos si Lord, and then everything flows smoothly, it goes smoothly talaga. Lahat. At salamat dahil binigyan tayo ni Lord ng mga tamang tao. Di ba? Prayer unlocks divine revelation, divine favor, divine blessings. Ipapakita naman ng Diyos yan eh. Iko-connect niya tayo sa mga tamang tao. To those who seek God with humility. Amen, Ate Marlene. Iba talaga pag sa Lord kumilos, wala ka nang iintindihin pa. Totoo po. Hindi ko nga alam na nakaabot tayo ng 100,000. Diba? Nung kinumpute ko kaninang umaga, sabi ko 97,000 na. Tapos kanina may mga nagpapadala pa, umabot ng 100,000. Sabi ko kanina umaga, gusto kong i-bless sila, Pastor, yung mga nag-volunteer. Yung mga pastors na nag-volunteer sa atin dito sa JL Cebu. And praise God kasi may ginamit ulit si Lord. Kaya makakapagbigay tayo, makakapag-iwan tayo ng blessing sa kanila. So, ang panalangin ay hindi lang pagtakas po sa problema. Ito ang daan para makuha ang karunungan ng Diyos. Let us ask the Lord for His divine revelation. Lord,
Saan mo ba ako gusto dalhin? Yes, I'm from JL din po. So yun, Lord, Kau na pong bahala sa akin. Kau na pong bahala sa amin. Take full control of everything. Hello, Damp. If you need help, Jesus is our very present help in times of need. And He is here. And He wants to encounter you. Amen? Gusto kang makatagpo ni Lord ngayon. Makinig ka lang. Paano ba makaahon sa problema? Si Jesus. Christ is the answer. No, nandiyan lang siya. Ito, pinag-aaralan namin siya. Hindi lang namin siya pala pinag-aaralan, nararanasan namin siya dito. So, Damp, makinig ka lang. No? May pag-asa pa. Pangako niya po, hindi niya tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. Kahit gaano po kagulo, kasira, kabasag ang ating mga buhay, nandyan pa rin po si Lord. Jesus loves you so much. Yes, may God pa rin. Damn. God is alive. And He wants to encounter you tonight. Gusto ko ngayon encounter ni Lord. Yes. Totoo yun. Paano ba lumapit sa Kanya? Di ko po alam eh. Itong ginagawa namin ito, sama-sama rin kaming lumalapit sa Diyos. Alam mo, hindi naman kami perfect eh. Kaming mga nandito ngayon, marami rin kami mga pagkukulang, marami rin kami mga pagkakasala. But, we still pray to God. And we know that He is a loving God, a forgiving God. At lumalapit kami, umaasa kami sa Kanya na Siya lang ang kayang magligtas po sa amin. We are not perfect. We are just like you, Damp. We are just like you. Kaya, ito kami, basag, broken, pero we acknowledge that we have God in our lives. Nandiyan pa rin si Lord. Siya lang yung kayang magbago sa amin, sa atin, sa ating lahat. So, Damp, God loves you. Di ka nag-iisa. Okay? Di ka nag-iisa. Nandito kami. Nandito yung community. Nandito ang mga kuya at ate mo. Or kung medyo elder ka na. Gusto ko maramdaman pero di ko alam kung paano. Sumama ka dito. Amen? Iiyak mo kung kaya mong iiyak. Bigay mo sa Lord. Isuko mo sa Lord. Yes. Welcome ka dito, Damp. Follow mo tong account. Mag-join ka sa GC, sa community. Napakarami doon na ginagawa si Lord. Okay? So, we are here. I-chat mo ako. Tatawagan kita mamaya. Okay? We will guide you, Damp. Di ko alam kung paano lapit sa Kanya kasi sa tuwing lalapit ako sa Kanya, feeling ko wala siya. That is your feeling, no? Pakiramdam natin yun eh. Pero iba yung katotohanan yan. Iba yung katotohanan. So, moving forward, before making big decisions, pause and pray. Pause and pray. Your clarity will come not from overthinking, but from seeking God's presence. Okay? So, yung kalinawan daw ng isipan mo ay hindi po yan dahil sa mga pag-overthink mo. Actually, hindi siya makakatulong sa iyo eh. Yung pag-overthink mo. But from seeking God's presence. So, always seek the presence of God. Always seek Him. Hanapin mo siya palagi. Okay? Hanapin mo siya palagi. Through prayers. At masarap manalangin. Tama po ba? Napakasarap manalangin. Lalo na kapag punong-puno ka ng mga pinagdadaanan sa buhay. Iba yung panalangin mo.
Kapag nandun tayo sa punto ng buhay natin na di mo na talaga alam yung gagawin, tapos nag-pray ka, ay grabe, tapos iyak ka ng iyak. May mga panalangin nga na walang salita eh. May mga panalangin na umiiyak ka lang. May mga panalangin na tagos lang sa puso mo yung presence ni Lord. Ibang klase yun. Feels like heaven po. Amen. Ang prayer, hindi kailangan sobrang haba. May mga pagkakataon, pero ang nakikita ng Diyos, ang puso. Ang puso mo. Honest conversation ng prayer eh. No? Nakikipag-usap ka sa Diyos. I was addicted before to illegal substance, but my brother invited me to church. When I feel the presence of the Lord so warm that I cried. Sabi ni Pongkan. Wow. I just want to pray for all of you. Hallelujah. God, your presence is here, Holy Spirit. And you are touching every hearts. Panginoon, iba-iba po kami ng pinagdadaanan. Iba-iba po kami ng kalagayan ng aming mga puso. But we want to encounter you tonight. Lord, embrace us. Pwede niyo po bang yakapin ang mga kapatid kong nandito? Pwede niyo po bang iparamdam sa kanila ang init ng iyong pagmamahal? Pwede mo po bang ibulong sa kanila kung gaano mo sila kamahal, Panginoon? In Jesus' name. Be with them. Embrace them, Lord. Kahit gaano po ang pakiramdam nilang kabigatan ngayon, bigyan mo sila ng kagaanan. Kahit iniisip po nila ngayon, ang dumi-dumi, na napakamakasalanan, wala nang patutunguhan, but Lord, still, embrace them. Embrace these people. Ipakita mo sa kanila na may maganda ka pa ring plano sa kanilang mga buhay. In Jesus' name. Amen. Amen. Hi. Amen. Thank you, Lord. And the third one, God's presence is here. God's kingdom will never be destroyed. Medyo nahihirapan lang ako umupo dito sa kinaupuan ko kasi nasa hotel ba to or pension house yung tawag. Ang pangalan dito ay Ace Pension House. Tapos, yan, syempre, very limited yung mga kaya nahihirapan ako umupo, tsaka yung gamit nandito. Dahil matigas siya, ito. Parang ito lang siya. Ayan. Kaya ang sakit sa, sakit sa likuran. Kaya galaw ako ng galaw. Ayan. So, God's kingdom will never be destroyed. Hello, Yuen. Yuen. Kamusta, Yuen? Okay, God's kingdom will never be destroyed. Lahat nun maglalaho eh. Our wealth, our fame, influence. Hi, cutie. Happy anniversary po. Everything will be destroyed. All earthly kingdoms will rise and fall, but only God's kingdom endures forever. So the gold, silver, bronze, and iron represent worldly powers, but the rock symbolizing Christ destroys them all and establishes an eternal kingdom. The kingdoms of this world may crumble. Actually, maganda to pag binasa niyo itong buong to. Grabe. But the kingdom of God remains unshaken. So, ano gagawin po natin? We will put our confidence not in people, not in politics, not in wealth or human power, but in the unshakable rule of Christ.
ipagkakatiwala natin, we will put our trust and confidence in God and God alone. Amen po? Sa Kanya lang. Kasi lahat maglalaho, lahat mawawala. Dadaan lang po tayo sa mundong ito. Hindi tayo mananatili. We are not a permanent resident here in this world. Everything will fail. Everything will be destroyed. Wala pong mananatili kailanman. Kaya mga bagay na ginagawa mo dito, hindi naman masamang mag-ipon. Hindi naman masama na mag-save for the future. Pero wag naman yung sobra-sobra nakakalimutan mo na si Lord. Wag naman yung sobra-sobra na handa mong ipagpalit yung relationship mo kay Lord para sa ibang bagay sa mundong to. Amen. Pagkatiwala natin kay Lord ang lahat. Kasi mas alam niyang makakabuti eh. Sabi po dito, heaven rules even when the world seems out of control. Heaven rules when the world seems out of control. Hello po, Ate Reslyn. Kayo po ba yan, Attorney RY? Hello po, Attorney. Yan, praise God. Heaven rules when the world seems out of control. Kaya kanino ka magtitiwala? Sa Diyos na may hawak ng buhay mo. Sa Diyos na may control ng lahat ng bagay. Amen? So yung mga bagay na hindi mo kontrolado, ibigay mo sa Diyos. Huwag mong ipilit na ayusin. Kasi po may mga pagkakataon na pilit mong inaayos, pilit mong gustong baguhin, pero hindi nga kaya. It's out of your control. So just give it to God. Just give it to the Lord. May mga laban na hindi ikaw ang lalaban. May mga laban na si Lord ang lalaban para sa'yo. And all you need to do is to be still and know that He is God. Be still. Sabi ni Lord, be still and know that I am God. The Lord will fight for you. The Lord will give you the victory. Amen? Ipapakita sa iyo ng Diyos isang araw kung bakit nangyari. At kahit hindi man niya ipakita, kasi His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. God is sovereign. Hindi mo man maintindihan dito, sabi sa Deuteronomy 29:29, the secret things belong to the Lord. May mga bagay siguro na hindi mo talaga maiintindihan sa mundong ito. No? Pero magtiwala ka pa rin. Kahit hindi mo lubos na maintindihan, magtiwala ka pa rin. Amen po ba? Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Magtiwala ka sa Diyos. Actually, that's the whole sense of our devotion tonight. No? Nire-reveal ng Lord ang Kanyang sarili sa iyo. The God who reveals mysteries. Gusto mong malaman kung ano ang tawag ng Diyos sa buhay mo? Isik mo siya. Hanapin mo siya. Ipapakita niya sa iyo. Kagaya ng ginawa niya sa buhay po ni Daniel na King Nebuchadnezzar, walang maka-interpret sa dream ni King Nebuchadnezzar, pero itong si Daniel, no, nagsik siya, nagpray siya, at siya yung sa kanya pinakita ni Lord yung vision.
ipapakita rin sa iyo ng Panginoon. Okay? Ipapakita sa iyo ng Diyos kung bakit nangyari. But again, kung hindi man, huwag kang magtatampo. Hello po Ate Jen. Yes po, patapos na po. Good morning po dyan sa California. Huwag kang magtatampo sa Panginoon. Okay? Kahit ipakita man sa iyo ng Panginoon o hindi man sa iyo ipakita, praise the Lord. Praise God. Kagaya ng sinabi ni Prophet Daniel. Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. Amen. So that is our devotion for tonight. And I hope po and I pray na sa simpleng pag-aaral natin ng salita ng Diyos ay nangusap siya sa ating lahat. So mga kaibigan, mga kapatid, just like Daniel, para tayong nakatayo rin, 'di ba, sa isang mundo na punong-puno ng mga uncertainties. May mga tao dito siguro naghahanap ng sagot, naghahanap ng direksyon, naghahanap ng pag-asa. But remember this truth, our God still reveals mysteries. Okay? God still reveals mysteries. Hindi mo man maintindihan ngayon kung ano nangyayari sa trabaho mo, sa kalusugan mo, sa pamilya mo, kahit nga sa bansa natin eh. May pag-asa pa ba tong bansa natin? 'Di ba? Kahit hindi mo naiintindihan ni Lord. And He is not silent, mga kapatid. He is not confused. He is sovereign. And He is still in control of every detail. When the world, sabi dito, cannot interpret the dreams and problems of this generation, pwede tayong maging modern Daniel. Now we carry God's wisdom, peace, and revelation wherever we go. So keep praying, keep trusting, my friends, my brothers and sisters. Keep praying, keep trusting, and keep standing firm in your faith. Amen po ba? Because when you stay close to God, He will show you what others cannot see and use you to reveal His glory in the midst of confusion. May mga bagay siyang ipapakita sa iyo na hindi nakikita ng iba. May mga ipapaunawa siya sa iyo na hindi nauunawaan ng iba. You don't need to know everything. You just need to know the one who does. And as long as your confidence is in Him, you will never be shaken. Praise the Lord! Ang daming magtitiwala ngayon sa Lord. Okay? Na kahit hindi mo nauunawaan, naiintindihan ng Panginoon yan. Praise God. Amen. Kaya pagkakatiwala din natin sa Diyos ang lahat-lahat. Amen. Ipagkakatiwala na natin ang lahat-lahat sa Kanya. Oo nga, Damp, nandyan ka pa ba? Sana ay naging maliwanag sa iyo na may maganda pa ring plano ang Panginoon sa buhay mo kahit hindi mo naiintindihan. Amen. So, that's it. That's our devotion for tonight. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you. We glorify you for tonight. Salamat po, Panginoon. Dahil palagi mong pinapakita sa amin yung mga hindi nauunawaan ng iba. Yung mga bagay na nakatago sa iba. At kung paano mo pinakita kay Daniel, Panginoon, binigyan mo siya ng wisdom, ng vision in times of confusion. Hallelujah. Bigyan mo rin po kami ng wisdom. Bigyan mo rin po kami ng discernment, Lord. Ng understanding ngayong araw po na ito at sa mga susunod pa. Kapag ang buhay ay walang katiyakan, remind us that you are the God who is still in control of all things in the name of Jesus. Turuan mo po kami na ikaw ang palaging unahin, ikaw ang unang takbuhan namin, na hindi po kami mag-worry, but
We will worship, Panginoon. We will not panic, but we will pray, O God. Lord, we place our trust not in human wisdom, but in your divine plan, Lord. May your kingdom reign in our hearts and in every area of our lives. Lord, tulungan mo po kami na palaging nakatayo sa pananampalataya namin, that we are confident, Lord, na ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan. Reveal your mysteries, Lord. Guide our directions and let your glory shine through us. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, for this privilege. Maraming salamat po sa pagkakataon po na ito. Panginoon, ito lang naman po kami. Hindi po kami sobrang maraming alam, Panginoon, pagdating sa iyong salita. Pero Lord, gamitin mo pa rin po kami. We want to share your word. We want to proclaim you, O God. Nais namin kayong ipakilala sa maraming mga tao. Kaya Lord, kahit salat ang aming karunungan, Panginoon, bigyan mo po kami ng wisdom, knowledge, and understanding that comes from you, Lord. Lord, give us the anointing that we need in the name of Jesus to proclaim the wonderful works of the Lord. In Jesus' name. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang na nakasama namin ngayon sa devotion na ito. Pagpalain mo po sila, anuman po ang kalagayan ng kanilang mga puso, anuman po ang minimithi, hinihiling at pinapanalangin sa iyo. Lord, as they delight themselves unto you, grant the deepest desires and longings of their heart. Bigyan mo sila ng kagalakan, punuin mo ng kagalakan ng kanilang mga puso, tugunin mo ang kanilang mga panalangin, pagalingin mo ang may mga sakit at karamdaman, Panginoon, gumawa ka ng himala sa kanilang mga buhay at padaluyin mo ang nag-uumapaw at limpak-lipak mong mga pagpapala. I-connect mo kami sa mga tamang tao, O God. Let the divine connection, divine intervention, Lord, in Jesus' name, mag-manifest, Lord, ang signs, wonders, and miracles, O God, in the name of Jesus. Lahat ng mga panalangin po nila, Lord, paboran mo ang mga taong ito. Kung may mga naghihintay ng visa approval, kung may mga naghihintay ng magandang resulta ng board exam, in Jesus' name, may mga walang trabaho, bigyan mo ng trabaho, palaguin mo ang negosyo, Panginoon, in Jesus' name. At ang lahat po ng mga ginagawa po namin ay magkaroon din po ng katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid kong naririto. Salamat po dahil hindi mo po kami kailanman binigo, Panginoon. Salamat po, Lord, for always being there for us. We will never grow tired. We will never go weary, O God. Patuloy po kaming sasamba, maglilingkod at magpapasalamat po sa inyo hanggang wakas ng aming mga buhay. Panginoon, pinagkakatiwala ko sa iyo ang bawat isa. Ang community po na ito ay patuloy mong pagpalain at ingatan. Salamat sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. Praise be to the name of Jesus. Give us a good night's sleep tonight, O God. In Jesus' name we pray, and everybody will say and agree, Amen, Amen, and Amen.